Bakit ka naghahanap ng tigil putukan? Samantalang kamakailan lang sinabi mong gusto mong ipagpatuloy ang pag-atake sa Iran at magmungkahi ng kapayapaan. May nangyari ba ngayon? Nakikipag-usap sila sa atin at nagiging makatuwiran. Una, hindi sila maaaring magkaroon ng sandatang nuklear, gaya ng sinabi ko kahapon. Tinanong nila ang 10 pinakamalaga. Sabi ko, una, pangalawa, pangatlo. Ang mahalaga, hindi sila dapat magkaroon ng sandatang nuklear. Hindi sila magkakaroon ng sandatang nuklear at napag-usapan namin ito. Hindi ko pangungunahan, pero pumayag sila at sumang-ayon na hindi magkakaroon ng sandatang nuklear. Dating hepe ng patrol, hinikayat mo ba ang mga kaalyado sa Gulpo na mas makilahok sa aksyon laban sa Iran? Oo, ibig ko sabihin, kaunti pero mas marami talaga ang NATO. Sa tingin ko, naging mabuti ang mga kaalyado natin sa Gulpo, sa totoo lang. Ang United Arab Emirates ay tinamaan ng matindi. Tinamaan sila ng 1,000 at 400 na mga rocket na pabagsak nila lahat mula sa himpapawid. Sa ating magagaling, ang mga Patriot na misil, isipin mo, nagpaputok sila ng 100 misil sa isa sa mga aircraft carrier natin, ang Abraham Lincoln, isa sa pinakamalalaking barko sa mundo. At sa 100 at isang na mga misil na pinaputok, lahat at bawat isa sa kanila ay napabagsak sa dagat. Isipin mo yon. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. 100 at isang na mga misil, napaka-sopistikado, napakabilis na mga misil, pinaputok mula sa 100 at isang na. Lahat ng 100 at isang ay napabagsak at ngayon, karamihan sa kanila ay nasa ilalim na ng dagat. Kamangha-mangha, hindi ba? Kamangha-mangha talaga ang ating hukbo. Pete, alam mo ba kung aling kamakailang pag-atake ang tinutukoy ko? 100 at isang naputok, sabi ko, wow, nakita ko yon. Mayroon tayong napakagandang kagamitan. Yan ang tinatawag na red line. Makakapal ang mga red line, di ba? Sabi ko, ang dami talaga. Nakita nating isa-isa tayong natatamaan at yung mga bumaril, sila ang pinakakalmado sa lahat. Karamihan sa mga tao, wala talagang oras kapag may dumating na missile na 4 na 1,000 kilometro kada oras, kahit gaano pa kalayo, wala ka talagang oras. Pero talagang pinanood ko sila. Pinanood ko silang umupo at mag-isip. Mga magagaling na estudyante, marami galing MIT, marami ring ganoong mga tao. Hindi sila ganun ka-focus sa pisikal na lakas kumpara dito. At nakakabilib silang panurin kapag kumikilos sa ilalim ng matinding pressure kasi ilang segundo lang ang meron sila para umaksyon. Kung di nila magawa ng tama, malaking problema yon. Alam mo, kasi sobrang lakas ng mga missile na yon napapalapit, kaya maraming tao ang natutulala. Hindi sila natutulala kasi sila ang pinakamagagaling sa mundo at nandito sa atin ang pinakamagagaling. Pangulo, ano po ang mensahe ninyo ngayon para sa mga ahente na TSA na nanatili sa bahay nitong mga nakaraang araw dahil sa epekto nito? Opo, ang ilan sa kanila ay nangangailangan ng pera dahil pinutol ng mga demokratiko ang pondo, sinisisi ko ang mga demokratiko, lalo na, pero ang iba ay hindi nakatanggap dahil naubusan na sila ng pondo. Problema ito ng mga demokratiko. Sinabi ko rin sa Senado, bakit mo sinasabing sila ang may problema? Ayon sa mga survey, problema ito ng mga demokratiko at gagawin nila ang lahat kahit makasama sa bansa para lang manalo sa halalan sa Kongreso. At kung bumalik tayo sa lumang patakaran, mawawala na ang bansa? Kung may bipartisan na kasunduan sa Senado para punduan ng ICE, maliban sa pagpapatupad ng batas, bayaran ng TSA at muling buksag ang departamento, pipirmahan niyo ba ito? Ayokong magkomento hanggat di ko nakikita ang kasunduan, pero alam mo namang nagne-negotiate sila at malapit na. Pero kahit anong kasunduan, di pa rin ako nasisiyahan. Dumating ang mga taong yon, pero ayaw magbayad kahit may kasunduan na dapat sila magbayad. Kinailangan nilang sirain ang kasunduan. Sinira ng mga demokratiko ang kasunduan natin. Ayos na ang lahat, tapos sinabi nilang hindi na sila magbabayad. Napinsala nila ang bansa natin sa mahirap na panahon kasi kumbaga parang nasa digmaan tayo ngayon. Tawag nila ay digmaan, pero para sa akin, ito ay isang matagumpay na operasyong militar na wala pang nakakita noon. Tingnan mo, naging matagumpay din ang Venezuela. Maganda yon. Ngayon may kasunduan na ang mga demokrata, kasunduan na pero sinabi nilang hindi sila magbabayad. Dahil dito maraming nagdusa at nalagay sa panganib ang bansa. Isa pa, matagal ka nang di nagpapakita rito.
Tungkol sa issue ng Iran, pwede mo bang sabihin kung sino-sino ang sangkot, gaya ni Witcom o iba pang kontak na nakausap mo kamakailan? Oo, nagkaroon kami. Ayokong sabihin ito sa harap ng mga kabataang ito. Hindi sila mga bata. Nakausap ko na ang karamihan sa kanila. Mukha silang mga adulto, pero parang mga bata pa rin. Tama, palagi silang mga anak mo, pero ayokong sabihin ito. Pinatay namin lahat ng leader nila. Nagtipon sila para pumili ng bago at pinatay din namin ang mga iyon. May bago na naman tayong grupo at madali lang ulit gawin yon, pero tignan natin paano sila magpapakita. Pagbabago ng Rayman, alam mo, malaki talaga ang pagbabago dahil ibang-iba na ang mga leader ngayon kaysa dati. Sila ang may gawa ng mga problema noon. Kaya masasabi natin, Jason, na ito ay pagbabago ng rehimen, tama? Wala akong tiwala kahit kanino, pati sa'yo. Ibig kong sabihin dahil kilala kita, pero kung hindi, baka mas magtitiwala ako. Pero wala talaga akong tiwala sa kahit sino. Pero bakit mo sinasabi yan? Bakit mo sinasabi yan? Nagtitiwala. Akala mo nagtitiwala ako sa kanila? Hindi ako nagtitiwala sa kanila. Dahil makikipagkasundo sila. Makikipagkasundo sila. Kahapon may ginawa silang talagang kamangha-mangha at binigyan tayo ng regalo na dumating na ngayon. Isa itong napakalaking regalo na nagkakahalaga ng napakalaking halaga ng pera. At hindi ko sasabihin sa inyo kung ano ang regalong yon, pero isa itong napakahalagang gantimpala. Talagang salamat. Binigay nila sa amin at sinabi ring ibibigay nila. Napagtanto ko na tama ang mga kinakaharap namin, hindi ito tungkol sa nuclear energy, kundi sa langis at gas. Isang napakagandang bagay ang ginawa nila na nagpapatunay na tama ang mga taong kasama natin. Kasi alam mo, hindi mo alam, kasi pinatay ang liderato, lahat ay nawala, Khomeini. At lahat ay nawala, gaya ng kasabihan, ang dating kataas-taasang leader at pagkatapos ang bagong kataas-taasang leader. Sa pinakamababa, naging maayos ito. At lahat ng iba pa, kung sila ay umalis na at pagkatapos marami sa ikatlong antas, ay wala na rin. Pero nakikitungo tayo sa grupong sa tingin ko mahusay ang nagawa at napakahalaga ng regalong ibinigay nila sa atin. Sinabi nila ang gagawin nila ito at nagawa nga nila. Sila lang ang may kakayahan nito. Jennifer. Arreta os movimentos. Oh, may kinalaman ito sa daloy sa tuwid. Oh, ikaw ay. Nakikipagnegosasyon. Sino ang magkokontrol ng kipot? Simula ngayon, tayo ang may kontrol at gagawin ang gusto natin. Tingnan mo kung matatapos natin ito ng walang dagdag na buhay na mawawala, nang hindi gumagastos ng $10 bilyong mga planta ng kuryente na bago pa lang. Gusto ko rin sana magawa ang paborito nila, alam mo? Pero may ilang bagay na hindi nila makukuha, alam mo na yon, hindi na kailangang isa-isahin. Pero lahat nagsisimula sa zero na sandatang nuklear at pumayag sila doon na walang sandatang nuklear, hindi sila magsasagawa ng pagpapayamang nuklear, wala ni isa doon. Pero ayokong sabihing maganda ang posisyon natin sa negosasyon. Magandang gabi. Hindi ko sinasabing wala silang laban. Hanggat may natitirang misil, may kapangyarihan pa sila. Pero nasa pinakamagandang posisyon tayo para sa negosasyon, malayo na ang narating natin. Ulit, wala silang hukbong dagat, hukbong himpapawid, depensa sa misil at karamihan ng mga misil nila ay nakansela na. Kinansela natin karamihan ng paglulunsad. Napigilan natin ang 8-2% ng kanilang paglulunsad. Kung may misil man sila, hindi nila iyon ilulunsad. Napaka-epektibo at pinakamagaling ang ating sandatahang lakas at kagamitang militar sa mundo. Walang makakalapit. Ang Arabia ay May ulat na nakausap mo ang prinsipe ng Corona. Nakatuon ka ba sa normalisasyon? E a Arábia Saudita e Israel. maganda ang relasyon natin sa Arabyang Saudi. Ano ang sinasabi nila tungkol sa Arabyang Saudi? Iniikayat ka ba niyang gumawa ng mga hakbang hinggil sa Iran? Maaari mo bang ibahagi pa tungkol dito? Isa siyang mandirigma. Oo, isa siyang mandirigma. Sa totoo lang, nakikipaglaban siya kasama natin. Napakabuti ng Saudi Arabia at ang United Arab Emirates din. At sinasabi ko sa inyo, Qatar, kamangha-mangha, ang Qatar ay nakaranas ng matinding dagok, isang napakabigat na dagok. Ang Qatar ay napakalapit, halos pwede mong tumawid sa hangganan ng naglalakad. Ang Qatar ay nakaranas ng dagok. Sila ay naging mahusay, sila ay naging matatag. Nagkaroon ng insidente sa Kuwait.
3 sariling eroplano ang napatumba ng ating mga misail. Ngunit ligtas ang mga piloto. Isipin mo, buhay silang lahat. Di alam ng mga piloto ang paparating. Sabi nila mga Patriot iyon at hindi tayo makakatakas sa mga Patriot. Umalis sila doon ng mabilis. Hindi ito pitch, kahamahanga na nakalabas sila. Yung 3 ay ligtas at maayos pa rin. Lumilipad pa sila ngayon.